Sa loob ng maraming dekada, naging tatak na sa musikang Pilipino ang isang lalaking hindi natin nakitang nag-alis ng kanyang madilim na salamin sa harap ng kamera. Si Randy Santiago ang orihinal na Mr. Shades na nagpasikat ng mga kantang hanggang ngayon ay kinakanta pa rin natin sa mga karaoke. Pero habang tumatagal ang panahon, marami ang nakapansin na tila naging madalang na ang kanyang pagpapakita sa telebisyon at pelikula. Maraming tao ang nagsimulang magtanong kung nasaan na nga ba siya at kung bakit bigla siyang nawala sa rurok ng kanyang kasikatan. May mga usap-usapan na baka may malubha siyang sakit o kaya naman ay may iniwasan siyang malaking gulo sa loob ng industriya. Pero ano nga ba ang totoong dahilan sa likod ng kanyang pananahimik at paano na nga ba ang takbo ng kanyang buhay sa kasalukuyan? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Para maintindihan natin ang sitwasyon ni Randy, kailangan nating balikan kung saan siya nanggaling. Hindi siya basta-bastang artista lang dahil nagmula siya sa isang pamilya na talagang haligi na ng showbiz sa Pilipinas. Ang tatay niya na si Pablo Santiago ay isang sikat na direktor noong dekada 70 at 80, habang ang nanay naman niya na si Shelito Legaspi ay isa ring aktres. Dahil dito, lumaki si Randy sa isang mundong puno ng mga artista at mga kaganapan sa likod ng kamera. Kasama ang kanyang mga kapatid na sina Raymart at Rowell, naging natural na para sa kanila ang pumasok sa mundo ng sining. Pero kahit mukhang madali ang lahat dahil sa kanilang pangalan, may isang mabigat na pasanin pala si Randy na hindi alam ng marami noong una. Ang pagsusuot niya ng shades ay hindi lang basta porma o pakitang tao para magmukhang cool sa harap ng mga fans. Noong bata pa siya, nagkaroon siya ng kondisyon sa kanyang kaliwang mata na kung tawagin ay ptosis. Dahil dito, hindi pantay ang kanyang mga mata at naging sanhi ito ng matinding hiya para sa kanya. Isipin niyo na lang ang hirap na pinagdaanan niya habang lumalaki sa isang mundong sobrang mahalaga ang itsura. Natatakot siyang husgahan ng mga tao, kaya ginamit niya ang madidilim na salamin bilang proteksyon sa kanyang sarili. Ang dating kahinaan ay ginawa niyang isang malakas na imahe na naging susi sa kanyang pagsikat bilang isang misteryosong mga awit. Noong huling bahagi ng dekada 80 hanggang 90, naging isang malaking uso ang Randy Santiago Shades. Halos lahat ng mga kabataan noon ay gustong gayahin ang kanyang estilo dahil sa kakaibang porma at lakas ng dating nito sa entablado. Ang salamin na dati ay tanging proteksyon lang niya ay naging simbolo na ng pagiging cool at misteryoso sa mata ng buong Pilipinas. Habang lalong sumisikat si Randy, mas lalo ring dumami ang mga kwento tungkol sa kanyang buhay pag-ibig. Marami ang naniniwala noon na isa siyang ganap na babaero dahil na rin sa mga naging katrabaho niya sa industriya. Ilan sa mga pangalang idinikit sa kanya ay ang concert queen na si Pops Fernandez at ang Diamond Star na si Maricel Soriano. May mga bali-balita pa nga na naging prom date niya noon ang batang Chris Aquino. Ang mga ganitong balita ay laging laman ng mga dyaryo at usap-usapan sa radyo, kaya naman ang tingin ng publiko sa kanya ay isang lalaking lapitin ng mga babae. Pero ang totoo, ang pagiging babaero niya ay bahagi lang ng kanyang karakter bilang isang sikat na artista. Sa likod ng mga kamera, ibang-iba ang tunay na Randy Santiago. Sa katunayan, taliwas sa mga chismis dahil si Randy ay naging isang tapat at mapagmahal na asawa. Noong taong 1984, pinakasalan niya ang kanyang asawang si Marilu. Umabot sila ng mahigit 4 na dekada na magkasama, isang bagay na napakahirap mangyari sa mundo ng showbiz kung saan madalas ang hiwalayan. Namuhay sila ng tahimik at malayo sa anumang malaking iskandalo. Para sa ibang tao, baka mukhang boring ang ganitong buhay para sa isang sikat na singer, pero para kay Randy, ito ang kanyang tunay na kaligayahan. Ang kaayusan at katahimikan ng kanyang pamilya ang nagsilbi niyang lakas sa loob ng maraming taon. Subalit sa kabila ng maayos na buhay, dumating ang isang napakabigat na pagsubok na nagpabago sa kanya. Noong taong 2017,
Pumanaw ang kanyang anak na si Ryan Leonardo sa edad na 24. Nagkaroon ang kanyang anak ng mga komplikasyon dahil sa isang bihirang sakit sa utak. Ito ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang buhay na bihira niyang ikwento sa publiko. Kahit na nahihirapan ay nanatiling matatag pa rin si Randy para sa kanyang pamilya at tahimik na nagluksa palayo sa atensyon ng media. Ang pangyayaring ito ang isa sa mga dahilan kung bakit mas pinili niyang magpahinga muna sa pag-arte at pag-awit sa harap ng maraming tao. Sa kasalukuyan, marami ang nagtatanong kung tuluyan na ba siyang lumayo sa mundo ng sining. Ang totoo, hindi naman talaga siya umalis, kundi bumalik lang siya sa kanyang pinagmulan sa likod ng kamera. Bago pa man siya naging bida, nagsilbi na siyang assistant director at doon niya nakita ang hirap at sakripisyo ng mga taong hindi nakikita sa screen. Mas pinili niya ngayon ang maging direktor at producer dahil dito niya nahanap ang bagong direksyon ng kanyang karera. Pero bukod sa pagiging direktor, may mga bago pa siyang pinagkakaabalahan na siguradong ikagugulat ninyo dahil malayo ito sa kinagisnan nating trabaho niya. Ang pagpili ni Randy Santiago na manatili sa likod ng kamera bilang direktor ay hindi isang hakbang paatras sa kanyang karera. Sa totoo lang, ito ay isang paraan para ipakita niya ang kanyang galing at disiplina sa paggawa ng mga dekalidad na palabas. Dahil lumaki siya sa pamilya ng mga direktor, alam na alam niya ang hirap, puyat at pagod ng mga crew at production staff. Para sa kanya, ang pagdidirect ay isang uri ng kapangyarihan kung saan mas malaya niyang naipapahayag ang kanyang mga ideya. Pero sa mata ng publiko, ang kanyang pananahimik ay binigyan ng ibang kahulugan. Marami ang nag-akalang napag-iwanan na siya ng mga mas batang artista o kaya naman ay tuluyan na siyang nawalan ng gana sa industriya. Sa mundo kasi ng showbiz, kapag hindi ka nakikita, madalas ay iniisip ng mga tao na wala ka ng career. Dahil sa kanyang prinsipyo, naging laman din si Randy ng mga balita nang magbigay siya ng matapang na opinyon tungkol sa ilang mga bagong artista ngayon. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagrespeto sa mga veterano sa industriya, isang bagay na tila nakakalimutan na ng ilan. Hindi lang siya basta nagsasalita, kundi kumikilos din siya para sa kapakanan ng mga manggagawa sa sining. Isa siya sa mga masigasig na sumusuporta sa Eddie Garcia Bill, isang panukalang batas na naglalayong protektahan ang karapatan at kaligtasan ng mga staff at artista sa loob ng set. Ipinapakita nito na kahit hindi siya laging bida sa harap ng screen, ang kanyang puso ay nananatili sa ikabubuti ng kanyang mga kasamahan sa trabaho. Pagdating naman sa kanyang kalusugan, muling nag-alala ang kanyang mga tagahanga noong taong 2025. Sumailalim kasi si Randy sa isang operasyon sa mata dahil sa katarata. Marami ang nagtanong kung mababago ba ang kanyang itsura o kung tuluyan na ba niyang aalisin ang kanyang iconic na salamin. Pero matapos ang matagumpay na operasyon, mas naging malinaw ang kanyang paningin at mas naging maingat na siya sa kanyang pangangatawan. Sa edad na 65, hindi pa rin siya tumitigil sa pag-perform. Aktibo pa rin siya sa mga live shows at mga corporate events kasama ang kanyang banda. Patunay ito na ang kanyang boses at karisma ay hindi kumukupas kahit lumilipas na ang panahon. Bukod sa musika at pagdidirect, naging matagumpay din si Randy sa mundo ng negosyo. Pinapatakbo niya ang kanyang sariling bar at grill na naging tanyag na tambayan para sa mga mahilig sa OPM at live music. Madalas din siyang maimbitahan sa mga international shows para maghatid ng saya sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Ang lalaking dati ay binansagang babaero ay isa na ngayong iginagalang na ama, negosyante at tunay na icon ng Philippine entertainment. Ang kanyang buhay ay isang magandang halimbawa na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng tsismis o ingay, kundi sa respeto at legacy na iniwan mo sa mga tao. Sa dami ng mga pagsubok na pinagdaanan ni Randy Santiago, mula sa kanyang insecurity sa mata hanggang sa pagkawala ng kanyang anak, nanatili pa rin siyang matatag at mapagpakumbaba. Pinatunayan niya na pwedeng mamuhay ng tahimik sa showbiz nang hindi nawawala ang iyong halaga. Ngayon, kayo naman ang gusto kong tanungin. Sa tingin niyo ba, mas mahalaga ang manatiling sikat sa harap ng kamera
o ang magkaroon ng tahimik at maayos na buhay gaya ng pinili ni Randy Santiago? I-comment nyo ang inyong mga saloobin sa ibaba dahil gusto naming malaman ang inyong opinyon tungkol sa kwentong ito. Huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.